Nothing exciting to meet you anyway. Nakakahiya ka na presidente. We don't need to see him. He is useless and incompetent president. Ito ang halos binitawan ng maraming OFWs sa United Arab Emirates matapos mapabalita na hindi na matutuloy ang pagdalaw ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansa dahil wala di umano itong oras. Ito'y ayon sa post ng isang media outlet sa UAE na dinumog ng samot-saring komento ng mga OFWs. Gumawa na lang daw di umano ito ng alibay dahil wala daw OFW na mag-aksaya pa ng panahon para suportahan ito sa kanyang visit sa Abu Dhabi. Sa pamamagitan ng post na ito, naglabas ng mga saloobin at panawagan ang mga OFW sa Pangulo ng Pilipinas. Ani sa kanilang mga komento, pakisabi sa kanya na kami ay nagmamakaawa sa kanya na magbitaw sa kanyang posisyon at hindi kami interesado na makita siya. Sobrang kinasusuklaman namin siya sa mga ginawa niya sa ating bansa, lalo na sa ating mahal na Vice President. Natatakot siyang makita ang mga OFWs na sabihin namin kung gaano kami kadismayado at bigo sa pagkapresidente niya. Ikaw ang pinakawalang kakayahan na presidente. Mahiya ka, sir. Para sa buong bansang Pilipino, bumaba ka na. Takot lang yan magpakita kasi alam niyang siguradong babatuhin namin yan ng kamatis dito sa UAE. Pero kung si Tatay Digong ang bibisita dito, siguradong pagmamahal ang ipaparamdam namin sa kanya dahil sa tunay ang kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino, especially sa aming mga OFW. Napakawalang kwenta mong Pangulo, hindi marunong magdala ng tao, kaya nakakatakot sa panahon ngayon ng bagoong Pilipinas. Ang Pangulo, hindi di umano maaasahan at hindi umano marunong magpatakbo ng Pilipinas. Nanawagan rin ang mga OFWs na magpa-hair polycol ang Pangulo. Ani sa kanila, nakakahiya sa mga OFWs, nawawala ang dignidad bilang isang Pilipino sa ibang bansa dahil ang leader walang integrity, nadadamay di umano ang mga OFWs. Kaya nakakahiya daw sabihin na Pilipino sila dahil sa laki ng damage na ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa sa komento ng isang OFW, sa daming issue sa Pilipinas tulad ng 90 billion PhilHealth na pinatransfer, flood control na bilyon-bilyon ang nagastos, droga na bumalik sa komunidad, NAIA Airport na binansagan worst airport sa buong mundo, 15 million funds para sana sa mga biktim sa bagyong Pipito, ayuda't kaliwat kanan kahit di binabaha namimigay, ni hindi man lang daw iniimbestigahan. Pero pagdating sa Office of the Vice President Sara Duterte, nakatutok umano ang Senado at Kongreso. Sinisiraan umano ang taong nagtatrabaho ng maayos. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila.